Sinasabi nila na sa pinakailalim ng madilim at malawak na katubigan ng Ilog Agnos sa Pangasinan, may mga nakabaong ginto na hanggang ngayon hindi pa rin nahahanap. Isipin nyo yun. Kaya sa pagsusuring ito, alamin natin. Ito ba ay isa lamang simpleng kwentong bayan ng mga mangingisda o isang totoong misteryo ng ating kasaysayan na naghihintay lang mabunyag? Tara, alamin natin. Okay, sisirin natin ito. Totoo nga bang may ginto dyan sa ilalim ng Ilog Agno? Kasi mula sa mga sinaunang alahas pa ng mga ninuno natin hanggang sa usap-usapan tungkol sa sikat na Yamashita treasure. Naku, pinagpasapasahan na yan ng napakaraming henerasyon. Pero ngayon, iiwan muna natin ang mga simpleng sabi-sabi ha. Titingnan natin ang mga totoong makasaysayang batayan kung bakit napakaraming tao ang kumbinsidong-kumbinsido na may nagtatagong malaking yaman sa mga ilog na ito. Unang bahagi, ang Agno bilang sentro ng sinaunang kalakalan. Bago pa man dumating ang mga Kastila, ang Ilog Agno ay hindi lang basta ilog. At malinaw nitong ipinapakita na ito ay isang napakaabalang highway ng kalakalan noon. Ang ating mga ninuno sa Pangasinan at mga karatig lugar, napakagagaling nila sa pagmimina at paghubog ng ginto. Ang ilog na ito mismo ang sentro ng kanilang masiglang ekonomiya na nag-uugnay sa mga mangangakalad mula pa sa malalayong lugar. Kaya kung titingnan nyo ang tahimik na ilog na yon na payapang umaagos, parang napakahirap isipin na noong unang panahon, punong-puno ito ng ingay ng komersyo, mga bangkang puno ng kalakal at kislap ng mga ginto. Ngayon, dahil sa dami ng yamang umaagos dyan, umusbong ang isang napaka-practical na problema. Paano mo ito itatago? Isipin nyo ang tactical na lohika ng mga ninuno natin. Dahil daanan ito ng napakaraming tao at laging may banta mula sa mga dayuhang mananakop o kahit mga pirata. Ginamit nila ang malalim at maputik na ilalim ng ilog bilang isang natural na vault. Sobrang talino, di ba? Ito ang pinakamagandang paraan para maitago nila ang kanilang mga pinagiratang kayamanan. Kung hindi kaya sa lupa, ibabaon nila sa tubig kung saan ang kalikasan na mismo ang magbabantay. At alam nyo, hindi lang ito imbento o teorya ng nakaraan. Ang katibayan nandito pa rin hanggang ngayon. Ang tradisyonal na gold sifting o yung mano-manong pagsala ng mga pino at kumikinang na ginto mula sa buhangin ay ginagawa pa rin talaga sa ilang komunidad dyan. Pinapatunayan lang nito na ang ginto sa Agno ay hindi isang urban myth. Mayroon talagang physical na yaman na umaagos dyan. Isang piraso ng kasaysayan na nahahawakan at nasasala pa rin ng mga nagtidiyaga sa buhangin hanggang ngayon. Ikalawang bahagi, ang tanyag na Yamashita treasure. Dito na talaga nagiging mas madilim at medyo misteryoso ang kwento. Pansinin natin kung paano nabuo ang kwentong ito noong patapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Naging napakakrusyal ng Ilog Agno para sa mga Hapon. Habang desperadong umaatras ang puwersa ni General Yamashita paakyat sa mga bundok ng Cordillera para tumakas sa mga Amerikano, dumaan sila sa Pangasinan. Bit-bit ang bilyong-bilyong halaga ng nakaw na yaman mula sa iba't ibang bansa sa Asya, ginawa nilang isang higanting basang kahadiyero ang ilog at yung mga kuweba sa paligid. At ang pinakamatindi sa huling hakbang nila, sadyang pinasabog ang mga kuweba para tuluyang ibaon ang ginto at mga ebidensya sa ilalim ng tubig at bato. Wala talagang makakapasok. At nakakakilakabot kasi hindi ito gawa-gawa lang. Hanggang ngayon, may mga pabulong na kwento ang mga lolo at lola natin na nakasaksi sa mga patagong operasyon nung digmaan. Sabi nila, may mga malalaking truck daw na punong-puno ng kargamento na idinadaan sa gabi tapos bigla na lang naglalaho kinabukasan malapit sa ilog na susundan pa ng mga malalakas na pagsabog. Nakakakaba at sobrang tense siguro ng mga panahong iyon. Gabi-gabi, yaman ng iba't ibang nasyon ang dinadala sa gilid ng Agno para lang lamunin ng dilim at itago sa kailaliman. Ikatlong bahagi, mga sumpa at panganib. Ngayon, natural lang na mapapaisip tayo, kung andyan yan, bakit parang wala pang nakakakuha hanggang na yun? Isipin nyo ha, hindi mabilang na treasure hunters, mga malalaking dayuhang kumpanya, at mga bihasang diver na may dalang high-tech na gamit ang sumubok na sisiin ng Agno. Milyon-milyon ang ginastos. Pero kung statistical nating titingnan, napaka-imposible namang umuwi silang lahat na laging walang dala, di ba? Ano ba talaga ang pumipigil sa kanila? Bakit nananatiling buo ang nakatagong yaman sa kabila ng lahat ng modernong teknolohiya at walang awang determinasyon natin ngayon? Ang talagang nakakapukaw ng atensyon dito ay ang paliwanag ng mga lokal.
Kung tatanungin ninyo mga matatanda roon, mayroong silang medyo nakakakilabot na sagot. Para sa kanila, yung mga aksidente, yung mga biglaang flash floods mula sa bundok at ang sadyang mapanganib na agos ng tubig, hindi raw yan simpleng aksidente lang ng kalikasan. Sumpa raw yan o supernatural na depensa ng ilog. May mga hindi raw nakikitang tagapangalaga sa tubig na sumusigurong itataboy o lulunurin ng sinumang may masamang hangarin. Parang ang kalikasan na mismo ang naggalit at nagkaisa para protektahan ang yaman laban sa kasakiman ng tao. Ika-4 na bahagi, ang tunay na kayamanan. Okay, matapos nating himayin ang mga alamat, yung mga pangyayari ng digmaan at mga teorya ng sumpa, makikita natin na may dalawang uri pala ng yaman ang inaalok ng Ilog Agno. Sa isang banda, nandyan yung pisikal na ginto, yung literal na kayamanan na pilit hinahanap at binubungkal sa ilalim ng putik. Pero sa kabilang banda, nandoon din yung hindi nahahawakang kasaysayan na tuloy-tuloy na umaagos sa tubig nito araw-araw. Ang kwento ng mga ninuno natin, ang husay nila at ang mga alaalang nakukonekta sa atin sa nakaraan. Honestly, ito yung kasaysayang mas nagbibigay buhay at mas may mataas na halaga kaysa sa anumang piraso ng metal na nakabaon dyan sa ilalim. Kaya ang pinakamahalagang punto rito ay ito. Higit sa anumang nakasisilaw na ginto, ang pagpapahalaga natin sa sarili nating kultura at pagkakakilanlan bilang mga Pilipino ang siya talagang pinakamalaking kayamanan. Ito yung yamang hinding-hindi masisira ng baha, hindi mapapasabog ng kahit anong digma, at hinding-hinding mananakaw ng kahit na sinong dayuhang treasure hunter. Ito ang ating matibay na legasya na maipapasa natin sa mga susunod na henerasyon. At dyan nagtatapos ang ating pagsusuri. Pagkatapos nating makita ang lahat ng ebidensya, marinig ang daloy ng kasaysayan at kilabutan sa mga alamat, tatanungin ko kayo, naniniwala ba kayo na mayroong nga talagang kumikinang na ginto na naghihintay lang mahanap sa kailaliman ng Agno? O baka naman isa lamang itong napakagandang kwento para mapanatiling buhay ang ating imahinasyon at koneksyon sa nakaraan? Pagnilayan ninyo yan, dahil minsan ang mismong paghahanap natin ng sagot ang nagbubukas sa mas marami pang yaman ng kaalaman. Hanggang sa susunod. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.